So, aga pa sila na nangihingi ng pagkain. So, yan po yung routine ng ating trabaho, no? Routine ng umaga. So, nakapalibot na sa atin itong mga alaga natin, mga muscovy, no? So, ang papakain po natin ay itong wala tayong hinahalo pa. So, kontento na rin sila nitong rice bran. Ito po yung hipa ng palay, no? So, darak sa Tagalog. So, ito po sa English ay rice bran. So, pakakainin natin sila ngayon na umaga at kukuha ako, no? Dahil nga nandiyan na sila. Ito po yung rice bran, no? Kung saan at ito yung papakain natin. Haluan lang natin ng tubig to, no? Para hindi sila mahirapan kumain. So ito, may kamahalan na rin ang 4 kilo nito. At bumibili kami ng per sako. So ito po, no? At papakainin na natin. Nadidinig ninyo, no? Ang ingay na nila dito. So, nag-aaway-aaway na sila eh. So, ayan po, no? Padali na natin doon. Ayan na. Dito lang, behave lang kayo, behave at lahat kayo ay makakakain. Kaya po yung ating mga alaga, no? Hi, good morning. At ito na sila, nakikita po ninyo, no? Talagang kanina pa sila nanghihingi ng pagkain. Ganun po yung ating routine, no? Tuwing umaga, no? So, maaga-maaga pa, makikita mo yan na nagugutom na yan. So, wala naman sigurong kabusugan to eh. Dahil nga pagkatapos nila dito, nandiyan na naman sila, maghahanap ng makainan nila. Maya-maya nandyan, nanghihingi na naman ng pagkain. So, yan, nakikita po ninyo, no? Nagkasya na sila sa kanilang rice bran. So, behave kayo ha. At pag matasing views ninyo, salbahin naman yung itong isang manok, no? Pag mataas ang views ninyo, magkakaroon kayo ng masarap na pagkain. Pero pagtiyagaan muna ninyo yan habang hindi pa mataas yung views ninyo. Yan po. At kukuha tayo ng tubig. At lagyan natin ng tubig to para parang pagkain rin, no? At pag may sabaw ay masarap. Pero kagaya nito, no? Lalagyan natin ng sabaw para masarapan sila. Ayan, no? Yan. So, masarap silang kumain pag ganyan. Ito naman, nagkakahig pa. Pinakahig pa. Yan. So, ito na.
So, ayan na po at medyo may kalakihan na yung iba, no, may bagong may bagong pisa pa diyan. So, nakikihalubilo rin yung bagong pisa, no. Yung mga manok wala na dito yung mga manok na iba, no, naghahanap na ng makainan. So, ito po yung rice bran na ito ay medyo may kamahalan na rin ng 4 kilo nito, no. At yan lang yung nakakayanan natin. Wala pa tayong hinahalo dito na kumbaga mga alternatibo na patukan nila. Kumbaga hindi pa tayo ready, no. Kumbaga nandoon pa rin tayo sa pag-aaral ng kung paano magpapadami nitong mga alaga na ito. Pero madami-dami na rin ito at talagang lakas kumain, no. Ayan po, no. Ayan. At yung iba nag-aaway-aaway pa. So ganito po yung routine natin na tuwing umaga. At pagdating naman ng gabi, so sa hapon nangihingi ulian sila ng pagkain. So ayan, meron silang ayan po, salbahe yung isa. At inapakan yung at natatapon. Ayaw nila na siguro ng bakit kasi napakan mo. Ayan, no. At ayan. Siya lang ang may no. Ayan. Kita po ninyo yung kanilang pagkain. So nilagyan ko siya ng tubig para madali nilang makain, no. So yun, iba. Lumayo-layo tayo, nagpipisik-pisik yung iba. Ayan. Pagdating ng hapon ganito rin, no, nanghihingi rin sila ng pagkain. Pero yung mga may kalakihan na manok, wala na rin dito, naghanap na siguro ng pagkain. So ano pa rin to, free range pa rin tong ginagawa dito. Hindi sila naka kulong. So pag naghanap sila ng mga damo-damo, pwede nilang makain. Kagaya rin itong manok. Pero sa ngayon, no, kahit ganun pa man, kailangan pa rin nilang nanghihingi ng sa umaga at saka hapon. So yung mga damo-damo na kinakain nila ay pang merienda na lang nila yon. Pero ang mahirap, no, pagdating ng tagulan, hindi pa tayo ready. Yung kagaya ng kambing, pag maghapon na ulan at saka magdamag, so wala tayong napapakain pa, no, dahil wala pa tayong pananim na pagkain ng kambing, no. So yung pinoproduce naman natin na ina-adapt natin na papakain, no, hindi pa natin nagagawa yung ating machine, no, dahil kulang pa tayo ng budget. Pero may motor na tayo, no, hindi pa nabubuo, kumbaga hindi pa natin na-install, no. Wala pa rin tayong drum na pag-iimbakan ng pagkain nila. So marami pa tayong kailangan na magawa, no, dahil hindi pa natin kulang tayo sa budget. So kung papala rin tayo, karoon tayo ng mga budget, so yan yung una-unang pinoprograma natin, yung papakain. Dahil nga marami tayong pagkukunan dito, no, at inobserbahan ko yung mga talbos ng tubo dahil malapit tayo sa sentral. Yun yung mga sagana dito sa lugar na ito, itong tubo, no. Kung magagaling natin yan, gigilingin at mapoproduce natin, may silage natin yung mga dahon ng tubo, maaari siguro na yun yung magiging pagkain nila, no. Pero sa ngayon, titiyaga pa rin ng papastol ng kambing, no, habang kaya pa naman dahil nga konti pa lang. Pero yan yung inaaral natin kung marami na. So mas mahirapan tayo kung hindi tayo maghanda sa kanilang pagkain pagdating ng panahon ng tagulan. So yung utol ko, aalis sila, no, mag-spray sila sa sa tubuan. So hindi na rin tayo sasama, sila lang dalawa. Oy, may manok, may manok.
O iba na rin yung farm ngayon, no? Dahil nga siyempre maganda nga yan at mayroon nagagamit pag spray kaya no, isang drum yung karga nilang tubig, no? Yung area sa kabila ay nang nahihirapan kami dahil nga hindi makapasok yung maliliit na gagaya niya, no? Multicab at magdadala ng tubig, so napakalayo ng pinagkukunan ng tubig, so yun yung pahirapan doon, challenge sa atin, no, na magpa-farm. So ayan po, at nauubos na nila yung binigay nating darak, no? Ayan, nakakain na sila, so nag-aaway-aaway pa sila, so huwag kayong mag-aaway, no? At pare-parehas na mga yung pinapakain ay nag-aaway pa kayo. Busog na rin sila, no? Nakikita po ninyo, rice bran yung ating pinapakain dahil nga siyempre wala pa tayong sapat na budget, no? Napakalakas nilang kumain, no? Kung bibigyan mo siguro ng patuka ito na kalahating sako, baka sa isang araw ubusin nila yon. Kaya ginagawa natin, no? Bibigyan natin sila sa umaga, bibigyan natin sa hapon, pero pakonti-konti lang. Dahil marami naman silang anuan dito, no? Hanap ng matutukan nila dyan sa mga gilid-gilid, mga dahon-dahon. So yung atin lang sa umaga at saka hapon. Ayan po, maraming salamat. Good morning at shout out na rin sa ating mga kababayan, no? Mga kababayan po natin, mga OFW, no? Mga kababayan po natin, mga immigrants, at mga kababayan po natin sa Luzon at sa Visayas. So magandang umaga po at sana po suportahan niyo yung ating munting channel, no? Biyahe ni Benji sa YouTube channel natin, no? So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update, no? Sa ating mga ina-upload, no? Ng pagbibintures natin ng farm. At meron din akong account sa Facebook, no? Benji Kanakan. So pwede po ninyong sa mga hindi pa po nakapag-follow sa atin, so paki-follow na lang po at share na rin niyo para mag-spread tayo at para makamit na rin natin yung ating minimithi, no? Na tagumpay. So sana po, magandang umaga po, pa-support po. Maraming salamat. Yung aking mga kambing, no? Lalaki po ito. At ito po yung problema natin, no? Pagdating ng tag-ulan, no? Hindi pa talaga tayo handa. So nakakaawa rin na wala silang makain, no? Dahil nga hindi sila makakakain, hindi sila makakalabas pag tuloy-tuloy yung pag-uulan. Although native naman to at kaya nila makipagsapalaran kahit na basa pa yung damo, ay nakakayanan nila. Kaya ito yung kagandahan, no? Madaling mag-a-adapt sa klima, no? Kaka-adapt sa klima natin dito sa Pilipinas itong mga native na kambing. Pero ganun pa man, no? Pag malakas ang ulan, ayaw talaga nilang lumabas, no? Pero kung ganito lang, mga basa-basa lang, so walang problema, no? So inaaral nga natin yung papapakain sa kanila, pero nandun na tayo sa pag-a-adapt nitong pagkain nila, pero kulang tayo sa resources, no? Dahil meron na tayong motor pero hindi pa natin nabubuo, no? Dahil nga siyempre wala tayong resources pa, no? Marami pa tayong bibilin, kaya makabili tayo ng mga scrap na pwede nating magamit sa pagbuo ng ating DIY chopper, no? Ang nakuha ko lang, nabili ko lang ay meron ay yung motor niya. So yung mga scrap na pwede nating gamitin para mabuo yung DIY ano natin, no? Magiging mag-experiment naman tayo ng DIY chopper, no? Mag-chop ng mga damo dito, no? Dahil yun yung natatanging paraan para makakuha tayo ng pagkain nila, no? Kagaya nito, magang-maga pa, so hindi pa naman yan talaga silang kakain ng magang-maga pa, no? So maya-maya pa natin pakakainin yan dahil maliwanag naman yung panahon. Pero pag tuloy-tuloy ang ulan, yun yung problema natin, no? Kung paano natin masosolusyonan yan.